Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Huwag natin kalimutan, yung mga pinaka-prominent na talking heads ng China dito, yung pinaka-prominent na mga taksil ay hindi mukhang Chinese. Pangit. Sa akin, okay lang yung pangit eh. Beauty is in the eye of the beholder, ika nga. Pero yung pangit na itsura mo, pangit pa yung ugali mo, taksil ka pa, eh talagang pangit ka na. Saksakan ka na ng pangit. Katulad nila isang araw, no? Sa nag-gather sa isang bayong. Kaya gusto ko silang katabi, gumagandang lalaki ako. Baka nga dun sa 10% ng oculum ay marami doon. Hindi pa nauunawaan itong UNCLOS. Hindi pa nauunawaan itong, ano ba yung West Philippine Sea? No? Yung ganun ba? No? Baka kulang pa yan sa messaging. Baka itong parating na mga buwan at parating na eleksyon, baka mas tumingkad yung political education niyang 10% na yan. At ma-realize nila, teka, no? Nakataya dito yung future ng aming mga anak at ng kanilang magiging anak. No? Teka, yung West Philippine Sea pala, mas malaki pa sa ating landmass at possibly mas mayaman pa. No? Baka makatulong yan sa ating mga economic problems. Teka, no? Ang pinaglalaban pala natin dito, suportado ng buong mundo. So, baka yung mga message na yon hindi pa nakakaabot sa 10% na yan. At kung makaabot yan, baka maging, sabi nga ni Manny Pacquiao, 2 to 3% na lang. Kaya nga, halimbawa, sila Rafaela ng atin ito, si Father Edicio de la Torre, bagamat yung makikita sa media ay yung nakaraang Christmas convoy last December at itong parating na convoy sa Baho de Masinloc, in between, marami silang ginagawang educational initiatives. Like, ngayon, nasa gitna sila ng school caravan. No? Iba't ibang eskwelahan, NCR, tapos nationwide, pinupuntahan ng mga student leaders na Rafaela para ipaliwanag ano itong ibig sabihin ng UNCLOS. Ano ibig sabihin ng West Philippine Sea. May ganun sila. Tapos, meron ding mga exhibits na halimbawa, doon sa alma mater mo, alam ko next month magkakaroon ng photo exhibit about the West Philippine Sea. No? Tapos meron ding iba na gumagawa ng mga documentary, no, about the West Philippine Sea. No? Kaya let 100 flowers bloom. No? Iba't ibang multi-platform projects ang ginagawa. Halimbawa ng atin ito at ng iba pang organization katulad ng atin ito. Alam ko yung One Sambayan nila Justice Carpio ay pupunta sa Pag-asa Island one of these days, no? Kasama sila Shelo Magno, sila Laila de Lima, etc. So maraming mga diyang initiatives na nagsisimulang dumami. At tingin ko magi-scale up pa yan within the next few months. At tingin ko very positive yan at makaka-apekto yan dito sa mga surveys na pinag-uusapan natin, no? Halimbawa, kung yung mga maging household brand yung atin ito, West Philippine Sea. Kung yung mga mahirap, mga middle class, mga empleyado, gugupit ng kartolina at papel, ilalagay sa labas ng bahay nila. No, yung kumbaga yung mga maliliit na partisipasyon na dito sa issue na ito, tingin ko pag nagkaroon ng groundswell yan, magbabago pa yung survey na yan. Kung yung halimbawa yung mga magulang na maunawaan itong usapin ng West Philippine Sea at nakita yung kanilang obligasyon dito, in their own way, pagkain nila sa umaga, bago pumunta ng eskwelahan yung kanilang mga anak, papaliwanag nila, anong ibig sabihin ng West Philippine Sea? No? Atin ito. No? Yung ganun ba, na maliliit na bagay na malaki yung impact kung marami ang gagawa. Yung isang pinakapogi sa Senado, napaka pro-China eh. Siguro sa sunod ng takbo, yung kanyang kapogian, matatabunan na nung kapangitan ng kanyang posisyon vis-a-vis China. So, yung mga pogi na yan na ang kanilang asset ay kumanta sa kampanya, eventually ay hahatulan din yan next election using itong West Philippine Sea issue, using itong aggression ng China, using yung ating emerging patriotism. Pero halimbawa may mga senador na nakapasok significantly na hindi naman kagandahang lalaki. Halimbawa si Juan Flavier, di ba? Naka-reduce lang sa isang slogan, let's do it, di ba? Yun lang. Na consistent sa kanyang pagiging komedyante, at the same time, maganda yung track record bilang isang doktor, di ba? At Secretary of Health.
So, may mga ganun na nangyayari. Hindi naman kinakailangan kagandahang lalaki ka. Basta maganda yung messaging mo, no? Papasok ka naman no? Katulad nga nung si JB, hindi naman kagandahang lalaki, no? Kaya gusto na yan tumabi doon sa mas lamang siya ng 3 paligo. At dagdag dyan, inamin na ni Secretary of Energy Popolo Tila, inamin na niya na we are now in a calamity situation. We are now in a crisis mode dahil sa kakulangan natin sa enerhiya. No? Imagine mo, sobrang init. Kung meron tayo mga solar farms, baka magkaroon pa tayo ng surplus sa energy. Baka magkaroon pa tayo ng surplus sa electricity. Pero dahil kulang tayo sa solar farms at yung mga solar farms na nandyan ay walang storage dahil yung ating NGCP, yung kanilang kinikita, ay hindi ine-invest dyan. Eto, no? Sobrang init, pero sobrang mahal ng kuryente at sobrang kulang. Kaya naka-red alert tayo ngayon. At yung West Philippine Sea, dagdag pa dyan, hindi natin ma-explore yung isa sa mga main source of natural gas, possible source ng natural gas sa buong mundo. No? Dahil ayaw tayong papuntahin sa ating sariling bakuran nitong mga Chinese. Kaya kung yung mga bagay na may ipapaliwanag dun sa 10%, tingin ko baka dramatically mas lumiit pa yun. Well, una, dahil sabi mismo nung Chinese Foreign Ministry, mukhang meron naman silang oral agreement with ex-President Duterte na wag na nating supplyan ng mga construction materials yung BRP Sierra Madre. Pabayaan na natin gumuho, no? Para umalis na tayo ng kusaron sa Ayungin Shoal para maitayo na nila yung kanilang matagal ng minimiti na artificial island diyan sa Ayungin Shoal, no? Ang umamin na mismo ay yung supporter ni ex-President Duterte, yung China. Di ba, naalala mo, last year, naguhulaan pa tayo dahil sabi ng China, merong agreement with the former Philippine President para tanggalin yung BRP Sierra Madre. Wala namang umaamin. No? Sabi ni Arroyo, hindi siya, although duda ko ron. No? Si Erap, nag-deny. Sabi ng mga anak ni Erap, yung dalawa na usually makaaway, nagkampi sila in defending Erap. No? Kami nga yung naglagay ng BRP Sierra Madre dyan. Kami pa yung gagawa ng agreement para tanggalin. No? Although merong paliwanag dyan, si magaling na columnist Bobby Tiglao. Tapos may malabo naman na si Pinoy ang gumawa niyan, no? Ang nakipag-agree sa China para tanggalin yung BRP Sierra Madre at mukhang hindi rin naman si PBBM, no? Pero ngayon, inamin na ng China kung sino yung nagbigay ng oral agreement. Hindi ko alam kung anong puwersa ng isang oral agreement. Sabi ng mga abogado, may puwersa yan kung presidente ang nagbigay. Sabi naman ng ibang abogado ay hindi, wala namang nakasulat at saka hindi naman dumaan sa ating mga kongreso, no? Kaya hindi yan ganun kasolido, no? Kaya siguro maganda ipatawag na lang si ex-President Duterte ng Kongreso at saka Senado in aid of legislation, in aid of legislation para pag-usapan ano ba talaga yung kanyang oral agreement na ibinigay sa China. At yan ba talaga ay binding, no? Yung agreement na yan na parang wala naman siya ibang kinonsulta. Siguro baka yung kanyang foreign secretary, pero 4 na beses siya nagpalit Kaya gusto natin malaman kung sino yung foreign secretary na kakutsaba niya dyan sa oral agreement na yan. Yan ba ay constitutional? Yan ba ay illegal? Yan ba ay betrayal of the office of the president? Ikalawa ay yung vice president. Tahimik na tahimik. Pagdating kay Kibuloy, pumunta pa sa rally ni Kibuloy para suportahan siya. Isang akusadong human trafficker, no? Isang akusadong rapist ng mga minors, no? Ang bilis niyang suportahan. Ito, tahimik na tahimik siya. Kitang-kita naman yung nakita mo yung report ni Morong dun sa loob ng no? Talagang sugatan talaga yung ating mga Coast Guard at saka Navy. Sobrang lakas pala, no? Oo, sobrang lakas. Nakakamatay na. At hindi lang isang Coast Guard vessel ng China, 2 ang bumomba. No? Humihiyaw na yung mga tao Di ba? Humihiyaw na sila sa sakit nung tama. No? Kaya kitang-kita yung pagdurusa, yung kalbaryo ng ating mga frontliners.
na sinusubukang i-resupply yung ating mga butihing mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Wala ka man lang narinig. Well, siya yung number 2 biggest, highest government official, at pag wala yung presidente, ay siya yung caretaker ng ating gobyerno. Parang kung wala ang presidente, ikaw yung head ng gobyerno, tapos wala kang sasabihin tungkol sa mga ganyan. At the very least, ikaw yung ikalawa na pinakamataas na opisyalis ng gobyerno, tapos tahimik ka. No? Tapos ang bilis mo para dito sa napakawalang kwentang tao na son of God na suportahan. Tapos dito sa mga, dahil ito ay maliliit na tao, yung ating mga Coast Guard at saka yung ating mga Navy, hindi mo papansinin, no? Sigurado ko naman napanood niya. Nasa lahat ng media yung lumabas na water cannon yung pag-water cannon, di ba? Sigurado ko naman napanood niya yung nangyari na yan. Bakit sobrang tahimik siya? No? Pero pag may mga imbitasyon sa Chinese Embassy, nandun siya, nagsasalita ng Mandarin. No? Tapos ngayon dito, baka pwede siya magsalita in Mandarin dito sa statement niya in support sa ating mga Coast Guard at Navy. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.